Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang panonood. Please click mo na yan, Jerry Miss TV. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Paano mo ginagamit ang regalong buhay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Yan guys, kasi lahat tayo ay binigyan ng kaloob na regalo ng Diyos. So ngayon, panahon ng election, di ba? Filing ng candidacy, marami dyan ang sinasabing maglilingkod daw sila sa ating bayan. So sana nga, di ba? Totoo. Kasi alam naman natin guys, minsan parang balat kayo lang sila, di ba? Para lang manalo, lahat ng sasabihin ay puro paglilingkod. Mahal ko ang bayan, di ba? Puro ganun. Kaya nga sabi sa Pedro, unang Pedro, chapter 4, verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin na kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. So yun guys, di ba? Ikaw ba naisip mo ba kung bakit nandito ka sa mundong ibabaw? Diba? Kasi nga lahat tayo nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Minsan baka iniisip mo na aksidente ka lang ba na lumitaw dito sa mundo, di ba? Hindi ka naman pinlano ng magulang mo, di ba? Ano lang, biglaan lang, di ba? Sa tao ganon, pero sa Diyos walang aksidente. Lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon ay pawang regalo sa Diyos, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung wala ako sa mundong ito, di ba? Naisip niyo ba yan? Wala ka kung hindi ka naisilang, wala ka dito sa mundong ito. So, ibig sabihin, hindi mo alam ang mundo, hindi mo alam na may tao, hindi mo alam na may planeta, di ba? Mga stars, mga buwan. Lahat wala kang alam kasi hindi ka naman naisilang. Pero pinlano ka rin ng Diyos. Di ba? Kaya tayo ngayon ay nandito sa mundong ibabaw. Yung iba sa atin, maagang nawala yung nanay. Di ba? Parang tayo guys, maagang nawala yung tatay. Hindi na nakita, di ba? Minsan, pagkasilang, namamatay na yung mga magulang. Kaya mapalad po yung mga anak na nakita yung mga magulang, kasama na tayo dun, di ba? Kahit sa mga sandaling mga panahon lang na ating nakita. So, ibig sabihin guys, lahat po tayo may purpose dito sa mundong ito. Kaya tayo nabuhay o binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mamuhay para to serve other. Kumbaga, pagsilbihan natin ang ating kapwa. Kung ano man ang kaya natin ibigay na talent. Halimbawa, singer ka, di ba? Sing natural. Kakanta ka sa mga nalulungkot. Di ba? O kaya naman, artista ka, pinagkaloob sa'yo. Nag-entertain ka rin ng tao. O kaya naging doktor ka, gagamot ka, di ba? Engineer, teacher, di ba? So, maraming kaloob sa atin na regalo ng Diyos na kung saan ay kailangan natin aksyonan. Pero ito ay pagsisilbi sa tao, di ba? Dahil pag pinagsilbihan natin ang ating kapwa-tao, sabi ng ating Panginoong Jesus, sa akin mo yon ginawa. Di ba? So, nagsilbi tayo, pero ang credit kay Lord. Kaya, huwag tayo maging minsan selfish tayo, di ba? Sarili lang natin iniisip natin, ayaw natin tumulong. Di ba? May kakayahan ka naman. Kagaya ng, yun na nga, yung mga nangyayari ngayon, di ba? Sa mga politiko, may mga kakayahan naman silang tumulong, subalit minsan personal interest ang kanilang iniisip. Inuuna pa yung mga business nila at saka yung mga pamilya nila. So, nakita nyo guys, na yung paglitaw natin dito sa mundo ay talagang plano ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan tayong regalo ng Diyos na balang araw kung tayo gagawa ng mga mabuting bagay, diba, na naayon sa gusto ng Diyos, bibigyan tayo ng mga buhay na walang hanggan. Doon sa langit, perfecto na. Diba?
Dito sa mundo, medyo maraming problema, maraming mga challenges. Ganun talaga guys, ganun talaga. Habang nabubuhay tayo, hindi naman niya mawawala. Wala namang pinangako ang ating Panginoon Jesus na pag sumunod ka sa Kanya, gumawa ka ng mabuti, exempted ka na sa lahat ng problema at sa mga sa challenges sa buhay. So narito tayo sa mundong ito, lahat po tayo may mission. Nakatanggap tayo ng regalo, buhay na regalo. Guys, ito, mga buhay natin. Kaya tayo nabubuhay ngayon. Dahil sa ating purpose dito sa mundo. Na para ikalat, di ba? Ang mabuting balita, kagaya ng ginagawa natin dito. Na kahit pa paano makakatulong tayo sa pag-spread ng magandang balita. Lalo na, yung mga bandang huli ng ating vlog na to, na nag-healing prayer tayo. Iloobin nawa ng Diyos na may gumaling. Lalo na sa mga taong walang-wala na talagang malapitan. At parang hopeless na sila. Guys, di ba? Kaya, yan po ang nating laging ilagay sa ating isipan. Na kaya tayo nabuhay, binigyan tayo ng regalo ng Diyos para pagsilbihan ang iba. Hindi naman natin sinasabi guys na pabayaan mo ang sarili mo, hindi. Di ba ang sabi ng Panginoon Yesus, mahalin mo ang sarili mo tulad ng iyong kapwa, di ba? Yung mga gano'n, di ba? Lahat tayo magmahalan. Gaya ng biyaya pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa finansya. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tiyak yun, ipagkakaloob sa iyo sa kanyang pangalan sa tamang panahon. Tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Hopeless na, Lord. At kung ano-ano po ang mga karamdamang bumabalot po sa kanilang katawan, mga kapatid namin nanonood ngayon. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po kanilang karamdaman. Yakapin, Lord, ng mahigpit para sa kanilang pamilya. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Loobin niyo na gumaling ang kapatid namin ito. At sa pamilyang nasira na, o masisira pa lang, Lord, na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, Lord. Ipuhin niyo po ang kanilang puso ng mga mapagpatawad, mapagkumbaba, mga mahinahon, at mag-usap ng mabuti para ibalik ang magandang relasyon ng kanilang pamilya. At pagbigkis-bigkisin niyo po. Ganun din po, Lord, sa financial, na kailangan namin lahat. Lalo na po, yung walang-wala, aming kapatid. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord. Yun ang problema pa kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya. Mga pambawan sa mga bata, pambili ng gamot. I-bless niyo po, Lord, ng aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po ang aming kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.